ang trigo, saan tinatanim? Sa mabuhangin. Ito, saan tinatanim? Sinong nagtanim? Yan. Yan ang pawang katotohanan. Hintayin ninyo ang susunod na kabanata. Hindi po ganito ang kulay ng trigo, kinulayan lang po ito. Ano po? Sabi po kinulayan lang ito, tama ba kapatid? Kinulayan para kumita sa larangan ng trigo. Di po ba pantay lamang? Anong pagkakaiba? Tingnan niyo po ang dahon niya. Tingnan niyo po ang dahon nito. Tingnan niyo po ang mga bunga nila. Ano po pagkakaiba? Po? Ang trigo mahaba. Ang damo maiksi. Ang palay, yan. Ang palay po saan tinatanim? Sa bukid. Ang trigo saan tinatanim? Sa buhangin. Ang damo saan tumubo? Sa parang. Magnilay kayo, mga mahal ko. Ang tao ay tao at lupa pinagmulan. Subalit, ang iyong katauhan kung bibigyan mong kahulugan, magkakaroon ka ng mabuting bunga na may buhay. Pagnilayan ninyo kung paano ang palay ay iba ang pagbunga. Susun-susun sila. Subalit maligasgas din. Ang trigo, maligasgas din. Magnilay kayo, mga mahal ko, bakit ito sa buhangin tinutubo? At hindi sa may tubig? Bakit hindi sa nakababad sa tubig habang punla siya, habang binhi pa, habang pinatutubo? Maliwanag ang katotohanan na layo ng Ama sa inyo'y ipahiwatig, ipabatid. Ang tao, sa kanyang pagkatao'y marapat mong tubigan. Tubig na nagbibigay buhay. Tubig na magpapalambot sa kanyang kalooban. Tubig na magpapalinis sa kanyang katauhan upang magbunga siya ng buhay-buhay tulad ng palay. Puso nyo'y bato, isip nyo'y marumi, Espiritu Santo, bukal ng tubig na walang hanggan. Sino man ang lumagok sa tubig na may buhay, wala nang pagkauhaw. Buhay po ba ang Diyos? Kapwa umaalsa, magkaiba ang bunga. Yan ang patotoo sa inyo ng Kristo. Pagkahaba-haba nyo man, pagkaluwat-luwat nyong nagsakripisyo, kung ang tinanggap nyo'y totoo at namuhay kayo sa katotohanan, magbubunga pa rin kayo, mapapaalsa ang inyong buhay ng dahil sa Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Pagnilayan po ninyo, sa taas ang bunga niya. Ibig sabihin, ikaw tao, kung kilala mong lubos ang Kristo, may karit ang dahon niya. Habang umaakyat ka sa tugatog ng tagumpay upang kamtin ng kalwalhatian, marami kang pagdaraan ng sugat ng buhay. Subalit, kapag natamumuyaan, ang tunay na kabusugan ay kakamtin mong tuwiran. Kabusugan ng galak, ng kapayapaan, ng kalwalhatian sa hinagpis mo at sugat ng pait. Buhay po ba ang Diyos? Pag tinamaan yan, mata mo, bulag ka. Trigo, hinambing sa salita,
trigo. Pag nilayan po ninyo, ang bawat dulo niya na matigas, subalit maligasgas pa rin. Ikaw tao, kung iuunat mo lang ang pananalig mo at ang pananaw mo'y diretso kay Kristo, kailan may hindi ka ililigaw ng kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? At kailan may hindi ka maliligaw kahit sino pa sa'yo ang umakay sa kalikuan, sapagkat nanuntunan ka at nanindigan ka na ika'y magbubunga sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa Kristo. At yan ang pagkakaiba ng damo at ng trigo. Ang damo, magkatulad man sila, hambing sa trigo, subalit walang silbi, hindi nakabubusog at di mo makakain. Ang pagkakaiba nga lamang, hindi siya makakain. Subalit, kung ang paninindigan mo rin, ikaw taong walang kabuluhan ng buhay, ay tutuwid mo ang pagtahak mo sa sanlibutan, ano man ang iyong pagdaanan, doon pa rin ang tagumpay. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal. Ang palay ay kinakain, ang trigo ay kakainin din, sulit ang damoy tititigan. Yan ang buhay sa lupa. Dalawang uri ang kabusugan. Kabusugan ng katawan, kabusugan ng kaluluwa. Isa lamang ang magbibigay sa inyo, maaring dalawa ang busugin, ang kaluluwa at katawan, isang Kristo sa inyong katauhan. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kung nabubusog ka't naaaliw sa sarili mo lamang kagalakan, yaon nga ang matutulad ka sa damong kay gandang pagmasdan. Subalit, anuman ang damo, hindi maaring pakalat-kalat siyaan kapag ito'y inalis na't nilinisan na natitigang, siguradong susunugin ka sapagkat ika'y damo kalat sa sanlibutan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anumang gandang tao, kung ang kasalanan ang ginawa mo, ang tutunguhan mo pa rin ay impyerno. Buhay po ba ang Diyos? Alalaung baga, mga minamahal ko, ano ang bagay na nakita ninyo? Ano ang mabuting natamo nyo? Kung ang lahat ng tao'y marunong maglimit, magtanto, walang hindi magliliwanag, walang hindi matutuwid. Bagkos, kung nararamdaman mo na ika'y nasasakitan, batid mong may Diyos kang tatawagan. Hindi mo pananahanan ng sakit, kundi iyong gagamutin sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang may pandinig ay nakarinig, subalit ang totoong pag-ibig ay di sakim. Ang totoong pag-ibig ay mapagparaya, mapagpakumbaba, at di nananaghili. At yan ang layo ng Ama, ang maging tapat ang tao sa kanyang pag-ibig na mula sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kaibutin mo, Ama. May nagsabi po, bakit kaiba yung mensahe talaga ni Apo Bunching, talaga ang ganun, etc., etc. At pagkatapos, ba't ganun puro pag-ibig, pag-ibig. Paano naman kung talaga ang mapakabait mo pag-ibig, inaabuso ka naman ng tao. Bakit ganun halimbawa, mayaman ka, inaabuso ka naman ng tao, panay ang hingi sa'yo, di walang naman titira sa... Alam niyo po, katwirang tao yaon. Kung lahat ng tao'y totoo ang pag-ibig sa kapwa, walang abusado at malabis na tao, di po ba?
Sapagkat kung iniibig mo ang Kristo, iniibig kapwa mo, ikaw na umiibig at may liwanag, hindi po ba may kahihiyan ka? Gagawin mo ba humingi ng humingi? Gagawin mo ba gagamitin mo yung kapwa mo dahil lamang sa buhay mo na miya't-miyay hihingi ka sa Kanya? At ang may takot sa Ama at mahal ng Ama